So, nagkakape kami ngayon. Hi guys! Peace. So, welcome to my vlog. This is Charmaine and nando si Ramon. Tapos ito si Mamang. At meron kaming marshmallow. S'mores. S'mores. Where's Mamang? Ayan. Nasanggol. So, habang kumakain ng marshmallow, meron tayong magiging topic. Ang ating topic ay how can you maintain your me time even if you're within a relationship. Given of course na marami sa atin is nakaka-experience ng clingy relationships, na wala kang time sa sarili mo. For me, para ma-maintain yung ganong relationship pa rin sa sarili nyo habang nasa relationship ay siguro kailangan natin ng communication. Proper Siyempre, communication. Yung iba kasi, pag sinasabi nilang relationship, ibig sabihin, parang kayo na lang na dalawa, parang gano'n. Kailangan nyo ng time together, yun na yung parang pinaka-important na ginagawa nyo. Without knowing na, nawawala nyo na din yung sarili nyo. Huwag mong gawing mundo yung dapat tao lang. Pwedeng maging clingy sa relationship, pero dapat nasa lugar. May limit. Kung gusto mo ng time sa self mo or sa friends mo, you should have a proper communication. Well, I think one of the most important things kapag sa ganong goal is setting boundaries. Kasi yeah, that's right. The one thing that you have to understand is you have to grow independently at the same time sa relationship. Growth when it comes to a relationship means you're doing your yung parang coordinated work. Yeah. Nagtutulungan kayo. But at the same time, hindi ka mag-grow kung yung sarili mo is incomplete. Yes. Kumbaga nag-grow kayo ng separate, nag-grow din kayo together. Yun. Yeah. So, kailangan mag-set ng boundaries that sometimes I may not be able to be with you, pero I'll make sure that within the day, I'll have time to talk to you. Yung mga ganong klaseng bagay. Hindi dapat mag-revolve sa isang tao lang. Tama! Kasi nagkakos din yun ng pagiging toxic. Which is sa ending, ang mangyayari, break up. Oo. At saka ang pinakamahalaga, kailangan meron siyang 250,000 sa bank statement. Kailangan mayaman, pang malakasan. Second topic naman is yung yung lessons nyo from pandemic or from your past experience in life or every aspect in your life, not just in a relationship. Ganun? How deep, right? Wow! How deep is your love? How deep is your love? Kumanta na lang. Oo. Your love. Kasi ako sa point na ayun, medyo neutral na ako when it comes to growth, ganyan, and stuff. And I was in a relationship, I was happy. Pero at the same time, career-wise, walang growth. Diba? And then the pandemic came. Doon nagbukas yung maraming opportunities to work from home, to work internationally and stuff. Pero the hard part is I'll have to turn my back from the relationship. Kasi ang decision ko is tumira someplace where I can find that peace of mind. Na nakita din naman ni Charmaine dito sa Zambales, diba? One of the things that you have, that everyone should prioritize is that, your growth is highly dependent on you being happy. And sometimes you have to make tough choices. For me naman, ang natutunan ko sa pandemic, siyempre, more time with friends and family. But doon mo mas na-realize yung time Totoo. na dapat mo siyang i-treasure na not just sa work lang. Tsaka yung parang yung pandemic turned out to be like parang reminder na death is inevitable. Yeah. And you have to make the most out of that time to spend with your family, to
wag kang mag-act na as if anak ka ng CEO. Yes. Hindi ka nila binabayaran ng sapat para i-sacrifice mo yung personal life mo for them. Always remember the 8-8-8 rule. Yep. 8 hours for personal life, 8 hours for rest, and then 8 hours for work. So yun, ayun yung mga learnings from pandemic. How about you, Charmaine? Ayun, yung pandemic kasi ang dami nangyari sa personal and sa family, Maglagay ng dagdag na friends, atang. In all aspect of your life. in all aspects. Kasi yung pandemic is unexpected talaga. Sabi nila, di ba, 3 weeks lang. So, tapos siguro, like yung mga ibang tao hindi naniniwala sa, di ba, sa COVID. Yeah. Siguro na balewala. Madaming lapses. Kaya sobrang dami talagang learnings. Oo. Lalo na yung sa mood rock nga. Lagi namin Nabiglaan. pinapaalala. Pero lagi naman namin siya pinapaalalahanan na kailangan magmamask siya. At tapos yung yung pag-uwi niya din sa probinsya, dapat magpa-inject muna siya. Pero, ayun nga. Si Tita Lorna, one of my favorite people in the world. Kahit di kami masyadong nagkakausap yun. Bid her goodbye this pandemic because of coronavirus. Ay, ayun. It's definitely a reminder na we should always prioritize yung time we spend with our parents. Kasi hiram lang sila di ba? Every hour. Every hour lang. Tsaka dun mo mas na-realize talaga yung importance ng At saka, nare-realize mo ba yung importance kung kailan wala na sila, di ba? Yeah, right. Kaya habang nasa iyo pa. So yun. Dati sobrang taas ng pagre-respeto ko sa nanay ko. Ngayon binababoy ko na lang sila. Like kasi I wanna break the bounds na parang parent kita, tas ako gusto ko parang magkaibigan kami so we could spend our everydays na parang light Happy lang. lang. Oo. Tapos tingin sa nanay ko malibog. Pag nagjo-joke kasi ako mamang puro green. Yeah, Siyempre right. yun masaya At saka, Grabe boring to. kapag hindi ka green. Super Oo, green. true. Sila ni Mamang. Na-camera shy. Mamang. Pinaparatangan ka naman Sumasakit yung Isa flash. sa Oo. true. Masakit talaga. Ganyan talaga pag di sanay sa lights kasi pag artist kasi yung mga role model na sanay kami dyan sa ilaw. Wow! Dahil pa nga dyan minsan Kasi nahihirapan si Mamang sa liwanag kasi hindi pa siya nakakain ng sanggol. Gusto niya turn off kasi Oo. turn off light. Kulang yung pag-consume niya ng sanggol, kaya nahihirapan siya sa liwanag ngayon. Doon kasi nagbo-boost yung immunity namin Pag humahaba yung dila namin to sumunod. Tapos napag-uusapan namin from college days to now, super adulting na yung problem. Parang hindi rin nakakasisi yung sa RTU. Oo naman. Di mo Mas kami makikilala. mas kaysa yung sa Primso ako. Oh. Yung sa agriculture, wala ngayon. Hindi ka kasi namin pa-plastikin, Mamang. At saka ito si Kung Mamang, yung pinuntahan ko sa Zambales, never kami nag-usap simula nung umalis siya sa RTU. Ngayon na kami nag-usap. Pero alam mo yun, yung As in, pag hindi sila talaga close. pag nagkasama-sama ulit kayo, At saka hindi tayo masyadong close. to be continued din agad Oh, parang Walang lang. walang, Kahit di mag-usap. parang nawala yung time na hindi kayo nag-uusap. When you, Parang kapag connected pa rin nag-reunite. kayo kahit hindi kayo nag-uusap. pinaplastic ko nga lang ito si Marely. Actually. Hindi ko alam ba't ganun, no? Ang galing. Kahit ito si Ramon, hindi ko mo nakakausap sa chat. Hindi. Wala na nga Sisin nga. Ito nakakausap. rin, ni Charmaine, hindi ko yung nakakausap. Yun na Halos lahat, Sawa na hindi ako ako dyan. Nangsisin nga to Ako. I mean, kasi natuto na nga akong gumawa ng bounds ko na dito na lang ako. Ayun yung maganda sa friendship. Kahit meron kang thing sa labas. But when it comes to reunion or bonding, Ganun pa if rin. you want, magyaya ka lang. Totoo. Same, Pero kapag same hindi bonding. makapunta, huwag niyong Huwag kayong magalit. magtatampo. Kasi it's okay. Pero huwag naman kayo magpaasa din. Pero kasi adulting kasi, di ba? Yeah. We have different priorities now. Our lives have changed from when we were in college. Na parang Pero lahat flexible. din, important din na i-communicate yung Tama. like, kunwari, na umuo ka nung una, tapos suddenly may changes. Siyempre, kailangan mo talaga na i-update din yung mga, yung mga kasama mo. Uy, ganito, ganyan. Kasi every once in a Naiintindihan naman while, natin.
kailangan talaga din na Although for magkaroon ng me, gantong time. parang much better if we just start understanding na lang. Kasi hindi tayo mapiplease ng mga tao eh. Pero we could widen our understanding, our openness towards anong situation itong taong to. Kasi hindi natin sila mababago eh. Eh di sarili na lang natin i-adjust natin. Tayo na At lang least, umintindi. not for the sake of i-tolerate sila. It's for your peace of mind. Diba? Na parang, sige, hayaan mo na. Kasi at least hindi ka nababother na nakakairita naman tong taong to, hindi nag-communicate. Pero wala namang ganun sa atin. Kumbaga parang nakaka-miss lang na sayang wala sila kasi, Totoo. minsan lang eh. Tsaka, wag mong pagtatamnan. Kung pwede mo i-wish na lang sila. So yun. Ayun lang yung mga nakaka-miss. Pag tumatanda talaga, Parang feeling namin 17 years old pa rin kami ngayong taon. True. Pero 10 years ago na pala yung 17 tayo. Gagi. Hindi, pwede mong i-feel na ganun ka, pero yung katawan mo talaga. Ang bigat. Masyado. Wala na talaga, te. Ayun, tagal din natin hindi nagkita-kita, di ba? Pero nakakatawa na parang we found our different ways to dun sa success na gusto nating ma-reach before. Yeah. We became professionals in our own ways. Diba? I mean, kaming tatlo nila Christian yung hindi nakatapos ng industrial. Si Charmaine ay at most nearest to an industrial engineering position. At least masaya kayo sa life. At saka na-fulfill namin yung success na gusto namin. At least Depende kumikita talaga kami sa lucratively. Sa diskarte talaga. Totoo. Sipin mo, At saka sa loob. ang laki ng kinikita ko sa hindi mo talaga alam yung Ano ba yun? Siguro bastos na naman yun, Charms. Ano yun? Hindi ko alam parang gumagawa ka ng sarili mong Ba yun? Drop ba yun or up? Turo mo sa kanila. Anong maipapayo mo sa mga taong minsan lang nawalan ng pag-asa pero kailangan nating ituloy ang buhay? So just find an outlet kasi yung the time na dumating ako sa puntong yun, I cut my ties with everybody, even Charmaine, na hindi ko na kinakausap si Charmaine and stuff. And nagpakalugmok na lang ako sa and then one day mauuntog ka na lang. I think it's dependent sa tao kasi may mga taong mahina yung loob eh. Pero minsan mauuntog ka na lang na parang ano bang ginagawa ko? Ba't ako tumigil? I'm better than this, parang ganun. So, you'll start continuing. And ganun yung ginawa ko. Like, there's always more than one path to success. Yun yung lagi mong tatandaan. Parang, if you fail in one, there's always a separate one that you could take para ma-reach mo yung success na yun. Basta kailangan mo lang talaga ilakas ang loob. Naniniwala. Tsaka tiwala sa sarili. Hindi. How about you, Charmaine? Oo nga, ikaw. Ako naman. Ang pag-ibig. mapapayo ko, Ano? gusto ko talaga na tapusin yung IE. Pero, madaming rason kung bakit hindi ko siya kayang tapusin. One is, ayun nga, alam natin yung sistema. So, nagpaka-practical ako. Yun. Pero, yung reminder lang is, it's okay naman kung minsan hindi ka okay, ganun. It's okay, kasi normal yun. Just Tao validate tayo, your feelings. Tao tayo eh. Minsan, nalulungkot tayo, nasasaktan, ganun. Take a pause, sabi nga ni Ramon. Basta i-accept mo lang yung nararamdaman mo at i-validate mo lang. Oo. Kasi ang hirap pag mismong kalaban mo yung sarili mo eh. Hindi, take time din. Take time din talaga. Tsaka wag I-feel mo mong lahat. sisihin yung sarili mo kapag nag-feel ka. Ba't mo sisisihin yung sarili mo kung pwede mo naman sisihin sila? Pwede naman kasalanan nila kung ba't ako nag-feel, di ba? Eh di ibigay mo na sa kanila just for the sake of your peace of mind. Kasi it always boils down to your peace of mind, di ba? If you've got peace of mind, then you become a better version of yourself. And then that's okay, di ba? Yeah, pero kung nag-fail ka, tapos, na-feel mo na lahat, nag-shutdown ka sa lahat ng tao, or ginawa mo lahat ng bagay na makakapagpasaya sa'yo. At the end of the day, ikaw pa rin yung gagawa ng paraan para magpatuloy. Kasi life is too short para maging boring. Just enjoy. You always have to look for a way para maging exciting lahat. Pero naniniwala ako na pag umalis tayo sa isang comfort zone natin, paglabas natin, sure akong may better opportunity. Meron talaga.
Kaya kapit lang. I think the one thing na hindi dapat kapitan ng mga tao is believing in destiny. Walang destiny, di. Lahat yan is sa'yo. Oo. Kasi it's on you. Wala ka masisising destiny kapag hindi mo na-fulfill yung gusto mo. Kasi sino ba naman magkakagusto ng maging artista tapos ang ending mo nasa corporate ka, di ba? But it's okay. Kapag pinost mo yan, yung tunog is... So by the way, yung tunog ay from Ilog. So kaya Nasa ako to peace of mind siya. Gusto ko question. I'll go. Anong masasabi mo sa mga homophobic? More of, would you rather choose to get your peace of mind or would you rather choose to fight? Diba? Sometimes kasi it's a lot better to just get your peace of mind. Like, ano bang pakialam nila or what they say does not matter. Diba? Yeah. Pero may mga tao na mahalaga yung sasabihin ng ibang tao. So ano masasabi mo doon? Hindi naman. Yun dapat nila baguhin. Kasi it should always be a specific group of people na yung comments nila magmamatter sa'yo. Which are those people that's dear to you. At saka may ambag sa buhay mo. Yun naman. Kasi if we are always seeking for like social validation, ang ending natin dun is, alam mo yun, like, kapag sinabihan ka, madadown ka, madidepress ka, magkaka-anxiety ka, which is the problem of Gen Z. Sa atin, we're tough because we don't give up. I think that that's one of the most important skills out there. Sa mga taong homophobic, it's okay. It's okay for them to have their own belief system, but make sure that it does not affect you. Tapos homophobia is rooted from different things religion, kapag sobrang strong ng belief nila when it comes to God. And I think that's the hardest part kasi in reality, we were created to have doubts when it comes to God. Nandun tayo sa state dapat lagi na we're in doubt. We're always thinking if whether is there a God or is there none, kasi ganun tayo ginawa. Yeah. Oh. So that's all for our topic for tonight. Good morning! So, pagising ko sa umaga, yan yung view niya. At medyo dumadami na ang tao. And dito naman ang aking mga friends, kumakain na ng breakfast. At may jeep na tumatawid sa kids pool. Then after breakfast, naglakad-lakad kami. At nag-swim. Mapapansin nyo, unti-unti nang dumadami ang tao compare sa last upload ko na part 1 nitong video ng Cotton Mines. Yan yung tent namin, and then yan, daming tao. Diyan kami nakatambay kagabi. Ang pinagkaiba, first day kasi namin is Friday, so ngayon ay Saturday. So much better talaga na weekdays ang pagpunta dito para halos masolo mo ang lugar na ito. Kitang-kita naman sa chikahan namin kagabi. Alright, pauwi na kami. For empanada our lunch. We are in a tablo. Babang! Hooray! So, pag-uwi namin, galing ko to, dito naman kami napunta sa Masinloc Hall. Marami kasing kainan dito, so dito kami naghanap ng makakainan. Ang Masinloc Hall ay katabi lang ng simbahan, kaya habang naghahanap kami ng kainan doon, dumaan muna kami dito sa San Andres Parish.
Kakapiesta lang dito sa Masinloc. Kaya dito kami nag-try sa Beer Plaza. Ang sabi ay tuwing fiesta lang meron ganito. Kaya dito kami nag-try kumain. And then ito naman yung itsura ng Baywalk paggabi.